Kuya Yang, napasuko mo na ang mga kapatid mula sa 12 ng mga nayon. Bakit bigla kang nagpas siyang makipagsapalaran sa malaking lungsod? Nung saysay ng pagiging siga sa nayon, susundin ko ang payo ng aking mga magulang. Maging isang masipag na manggagawa. Kumita ng pera para yumaman. Umuwi para bigyan ng karangalan ng aking mga magulang. Kaoyang, nandito ako para sunduin ka. Ate Lian, ang aking childhood goddess, 2 taon na ang nakalipas nang pumunta si ate sa lungsod para magtrabaho. Narinig ko na kumikita siya ngayon ng 7 hanggang 8,000 sa isang buwan. Oy, ate. Ate, 2 taon na tayong hindi nagkita, lalo kang tumangkad. Medyo naging badoy ka lang, dapat magpalit ka ng hairstyle. Halika, sakay na sa kotse. Oy. Ang bango naman ni ate. Ate, ang bango-bango mo. Ate. Para sunduin ako, nagugas ka pa talaga ng buhok, no? Siyempre naman, nag-spray pa ako ng pabango. Siya nga pala, Kaoyang, ngayong nasa labas ka na, magtrabaho ka ng mabuti. Huwag kang makikipag-away sa iba, ang pagkakakitaan ang pinakamahalaga. Huwag kang mag-alala, siguradong magtatrabaho ako ng mabuti para kumita. Dahil sinabihan ka ng nanay mo na hanapin ako, kailangan kong maging responsable sa iyo. Kailangan mo ring makinig sa akin, kung hindi ka susunod, pababayaan na kita. Sige, okay. Magkano ang dinala mong pera sa pag-alis mo? 200. Akin na. Oy, kapag nasa labas ka, lahat ay magastos, baka kung saan-saan mo lang gastusin, kaya ako na ang magtatago para sayo. Wala ka namang tutol, di ba? Sige, walang problema. Sige. Sige, malapit na tayo. Dito na iyon. Ano sa tingin mo? Ate, dito ka nakatira. Pero kapag sa pabrika, hindi ba't sa loob din ng pabrika nakatira? Huwag mo nang intindihin yan. Huwag mo nang intindihin yan. Siya nga pala, may kaibigan ako sa isang electronics factory, naghahanap sila ng tao. Dadalhin kita doon bukas. Sige. Ngayong gabi, tiis ka muna sa sofa. Teka. Hindi ba may isang kwarto pa doon? Nako, kwarto iyon ng iba. Ang init ng panahon, maliligo muna ako. Sige. Ganito ba talaga ka-open-minded ang mga tao sa malaking lungsod? Isang araw kang nagbiyahe sa tren, ang baho-baho mo. Maligo ka kaya, may shampoo at lahat doon. Kung titingin ka pa ng kung saan-saan, dudukutin ko yang mata mo. Bilis, maligo ka na. Sige, sige. Ano ba naman? Aba, teka. Sino ka? Ito ay isang nakababatang kapatid ko. Ito ay isang nakababatang kapatid ko. Ipapakilala ko sa iyo, ito ang aking matalik na kaibigan at kasama sa kwarto. Ang pangalan niya ay Jo Ching. Hello Ching Ching, siya ang nakababatang kapatid ko mula sa nayon, ang pangalan niya ay Kaoyang. Pwede mo siyang tawaging Xiao Kao o Xiao Yang. Hoy, Xiao Yang, maganda ang pagbigkas mo. Huwag ka nang magbiro, kumain na tayo, papasok pa tayo sa trabaho. Ate, hindi pa rin ako kumakain, bumaba ka na lang at kumain ng fried noodles, pero wala akong pera. Nako, kara-rating mo lang dito, hindi ka sanay sa fried noodles. Dong, gusto mo ba? Gusto mo, ipagluto ka ni ate ng noodles. Tigilan mo na nga yan. Sige, magbihis ka na, sabay na tayong kumain sa labas. Sige. Huwag kang malikot. Maraming masayang gawin dito. Oo nga, sa susunod ipapasyal kita. Anong problema? Nabusog ka ba sa seafood? Sanay ka ba? Sanay, syempre sanay, mas masarap pa ito kaysa sa steamed buns at atsara sa amin. Hehe, syempre naman. Sige na, tama na yan.
Sa tingin ko, medyo badoy ang buhok niya. Sino nagsabi? Bago ako pumunta rito, nagpagupit ako sa pinakamagaling na barberya sa Nayon. Sabi nila, ito raw ang pinakauso na hairstyle. Nung Nayon. Tingnan mo, hindi pa nga tuyo ang gel sa buhok mo. Munting Promdi. Halika, isasama ka ni ate para maranasan mo ang fashion ng malaking lungsod. Mahal ba magpagupit dito sa Dongguan? Anong mahal-mahal? Kapatid ko ang dumating. Sagot ko na sige, sige. Alice. HMP. Minamasahe kita, Ale. Bakit ka nandito? Magpapagupit ako. Sino siya? Sino siya? Ah, siya ang kapatid ko. Kara-rating lang, galing probinsya. Naghahanap siya ng trabaho. May matutuluyan na ba siya ngayon? Pansamantala, sa bahay ko muna. HMM. Sige na, bukas. Aayusin ko siya sa isang pabrika. Sige, kuya, magpapahugas ka pa ba? Siguro mga 3 o 4 ng madaling araw na umuwi si ate. Talaga bang sa pabrika siya nagtatrabaho? Hindi kaya may ginagawa siyang maruming gawain. Yung iba, 1 taon nagtatrabaho, 2 o 3,000 lang ang naipapadala sa pamilya. Siya, nakakapagpadala ng 7 hanggang 8,000 sa 1 taon. Si ate pa naman ang childhood goddess ko. Sana naman hindi siya naligaw ng landas. Ate, gising na ate, dalhin mo na ako sa trabaho. Gising na, ate, dalhin mo na ako sa trabaho. Ate, Og. Anong isinisigaw mo dyan? Talagang may utang na loob ako sa'yo. Wow, ang ganda ng katawan ni ate. Teka, hindi. Ano ba itong iniisip ko? Siya ang hipag ko. Bakit ako nag-iisip ng ganito? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Magbihis ka na at umalis. Sige. Xiaoyan, ito ba ang ipinakilala mo? Oo, ito ay isang nakababatang kapatid mula sa aming Nayon, si Cao Yang. Cao Yang, tawagin mo siyang Chen. Uy, Chen. Mula ngayon, aasahan ko ang tulong mo sa pabrika. Sige. Mukha namang malakas. Si Lian ang nagpakilala. Walang problema, kukunin ko ang iyong work ID at meal card. Maya-maya, samahan mo ako sa dormitoryo. Sige po, Ate Chen. Sa wakas, nakapasok na sa pabrika. Makakapag-ipon na ako ng maayos. Pa, hintayin ninyo ang aking matagumpay na pagbabalik. Galingan mo, ha? May aasikasuhin pa ako. Kung may problema ka, hanapin mo lang ako. Uuwi na ako. Sige. Ano ang mga dati mong trabaho? Sa probinsya, nagbubuhat ako ng semento. Ibig sabihin, wala kang alam. Kayo ang pinakamahirap na empleyado. Umupo ka. Ang trabaho mo ay magsipilyo ng circuit boards gamit ang toothbrush. Huwag kang mag-alala, mabilis akong matuto. Sana nga. Umupo ka. Salamat. Oy. Lahat ng lalaki mula sa Nansheng Province, lumabas kayo. Base sa damit niya, isa siyang team leader pero hindi siya yung kaninang team leader. Siguro may ibang plano ang pabrika. Nakapagtataka. Hindi ko inaasahan na tinawag ako para makipag-away. Lahat naman tayo nandito para kumita, pero kailangan pa talagang mag-away-away. May sira ba sila sa ulo? May sira. Lahat ng lalaki mula Nansheng Province, lumabas kayo. Sandali na naman. Hindi ako pupunta. Xiaokao, pinapalabas ka kanina. Pumunta ka na. Nagpunta sila para makipag-away, kaya hindi ako pupunta. Hindi ito para sa away. Pinapatawag kayo ng management. Sige, pupunta na ako. Lahat ba ng lalaking empleyado mula Nansheng Province ay nandito na? Nandito na lahat, boss. Tanggal na kayo. Pumunta sa dormitoryo, ayusin ang gamit, at umalis agad. Bakit? Dahil nagsama-sama kayo para makipag-away at hindi sumusunod sa patakaran. Hindi naman ako nakipag-away, sumama lang ako.
Bago pumunta, wala akong kaalam-alam sa nangyayari. Hindi naman ako nakipag-away, sumama lang ako. Bago pumunta, wala akong kaalam-alam kung anong nangyayari. Boss, hindi ako sang-ayon. Hindi ako nakipag-away, sabi mo hindi ka nakipag-away, edi hindi pwede ko ring sabihin na ikaw ang pasimuno. Pasalamat kayo at wala kayo sa istasyon ng pulis, tanggal na kayo. Boss, yung sahod. Kailan ibibigay ang sahod? Naghahanap ka ba ng gulo? Hindi, gusto ko lang malaman kung kailan ibibigay ang sahod, gaano na siya katagal nagtrabaho. Unang araw niya, ilang oras lang ibigay mo na ang sahod niya. At paalisin mo na siya. Nakuha ko na ang pera. Mukhang kailangan kong bumalik kay ate. Nasa trabaho na siguro si ate ngayon. Tatawagan ko muna siya, boss, makikitawag lang po. Ate, nakabalik na ako. Ate, nakabalik na ako. Bakit ka bumalik? Natanggal ako sa trabaho. Nakipag-away ka ba? Anong sinabi ko sa'yo noong paalis tayo? Bakit ba ang sakit mo sa ulo? Hindi tulad ng iniisip mo, wala talaga akong. Tama na, huwag ka nang magdahilan. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko. Kung may susunod pa, pababayaan na kita, maghintay ka dyan sa pinto, 4:30 ang out ko. Pagbalik ko, bubuksan ko ang pinto. Kung hihintayin kong matapos si ate, bukas na yun. Malayo ka ba? Hindi mo ba pwedeng ihatid sa akin? O sabihin mo kung nasaan ka, pupuntahan kita ngayon. Sige na, nasa trabaho ako ngayon. May ginagawa ka bang hindi pwedeng makita ng iba kaya ayaw mong makita ko? Anong pinagsasabi mo? Anong hindi pwedeng makita? Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang address? Nasa Crown Nightclub ako. Pumunta ka rito at kunin mo, alam ko na. Kaya pala sa ganitong lugar nagtatrabaho si ate. Hay, hayaan na nga. Papasok na ako para kunin ang susi kay ate. Tingnan mo ang suot at itsura niya. Halatang-halatang trabahador lang sa pabrika. Naglakas loob pang pumunta sa nightclub natin, hoy, anong kailangan mo? Hello, may hinahanap ko ang hipag ko, anong pangalan ng hipag mo? Ang pangalan niya ay Lian. Pwede mo ba siyang tawagin para sa akin? Maghintay ka sandali, salamat. Lian, hinahanap ka ng kapatid mong taga-probinsya, nasa labas siya ngayon. Lumabas ka sandali. Ha? Heto na, anong tinitingin-tingin mo? Ayoko na ng susi, hindi na rin ako pupunta sa bahay mo. Ibalik mo ang pera ko, mula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Sana sinabi mo yan noon pa, kung hindi dahil sa nanay mo na humiling sa nanay ko na alagaan ka. Wala akong pakialam sa'yo, huwag ka nang magsalita, ibigay mo na ang pera. Magkano? Noong araw, binigyan kita ng 125. Nagtaksi tayo, 10 piso ang nagastos, binigyan mo ako ng 5, tapos 30 pa. May utang kang 80 piso sa akin. Nakatulog ako sa bahay mo ng isang araw. Bawas mo ang 20, bigyan mo ako ng 60. Ang detalyado mo namang magkwenta. Sa murang edad, ang galing mo nang mag-isip. Masyado kang mapag-isip. Bilis, ibalik mo na ang pera. Heto na, sa'yo na lahat, bahala ka na sa buhay mo. Alis na, ang 60 piso ko lang ang kailangan ko. Sa'yo na ang sukli. Akala mo ba gusto kitang bigyan ng sobra? Kung hindi lang dahil sa pagiging magkanayo natin, binigyan kita ng sobra para sa pamasahe mo pauwi. Awa yan, alam mo ba? HMP. Kailangan ko ba ng awa mo? Ako, si Cao Yang, may mga kamay at paa. Hindi ako naniniwalang magugutom ako hanggang mamatay. Ikaw naman, gumagawa ng mga hindi disenteng trabaho. Kaya pala mas malaki ang kinikita mo kaysa sa iba. Talagang nagbibigay ka ng karangalan sa iyong mga ninuno. Sinira mo ang pangalan ng iyong mga magulang at ng buong Langlang Village. Ikaw naman, gumagawa ng mga hindi disenteng trabaho. Kaya pala mas malaki ang kinikita mo kaysa sa iba.
Talagang nagbibigay ka ng karangalan sa iyong mga ninuno. Sinira mo ang pangalan ng iyong mga magulang at ng buong Langlang Village. Sinong sinasabi mong marumi? Kung sino ang hostess, siya ang nakakaalam. Sinong tinatawag mong hostess? Sasabihin ko sa'yo, waitress ako. Sinong waitress ang nagsusuot ng ganyan? Halos kita na ang dibdib at makapalang makeup. Walang hiya. Ikaw na Pramdi, anong alam mo? Fashion to. Ayoko nang makipagtalo sa'yo, Polem. Bumalik ka rito kahit anong sabihin mo rito, okay lang. Pero kung magkakalat ka ng kung ano-ano pag-uwi mo, hindi kita patatawarin. Ano? Anong gagawin mo sa akin? Tatawagan ko ang nanay mo ngayon din at sasabihin kong nagwo-hostess ka rito. Hindi lang nanay mo ang sasabihin ko rin sa kapitan ng nayon magpapatawag ako ng pulong. Para malaman ng lahat na sinisiraan mo ang Langlang Village. Bumalik ka rito. Hi. Ang kinita sa isang araw, siguradong hindi sapat para sa hotel. Inalok ka na ng pera, ayaw mo nagpapakipot ka pa ngayon, alam mo nang gutom ka. Ah. Anong ginagawa mo? Bawas 20. Pasensya na, huwag ka nang magalit Xiaoyan, hindi maganda ang lagay niya. Huwag na sanang maulit. Sige. Ate Chen, anong nangyari? Xiaoyan, tungkol sa kaso ni Cao Yang. Humihingi ako ng paumanhin sa kanya. Hindi siya nakipag-away, nadamay lang siya. Pero galit na galit talaga ang boss. Alam ko na. Cao Yang. Cao Yang, Cao Yang, Cao Yang, Cao Yang. Cao Yang, Cao Yang, Cao Yang, Cao Yang. Bago ako pumunta rito para magtrabaho, hindi ko inakalang magigising ako sa gutom walang pera para kumain. Cao Yang, Cao Yang, Cao Yang. Saan kaya siya nagpunta? Nakakainis. Cao Yang, Cao Yang, Cao Yang. May tumatawag ba sa pangalan ko? Huwag mo nang isipin siguradong nahihilo na ako sa gutom at nagkakaroon ng guni-guni. HMM. Cao Yang, saan ka ba nagpunta? Cao Yang, lumabas ka Cao Yang. Ah. Teka, bakit parang mas malinaw na? Cao Yang, lumabas ka na. Cao Yang, mukhang hindi naman pala siya ganun kasama nag-aalala pa rin si Cao Yang sa akin. Sige na nga, kakausapin ko na siya. Teka, baka naman kaya niya ako hinahanap ay dahil takot siyang magkalat ako ng kung ano-ano pag-uwi ko. Cao Yang. Saan ka ba nagpunta? Pwede ba? Tigilan mo na yan, Cao Ying. Cao Yang. Hindi mo ba ako naririnig? Paus na ako sa kasisigaw, tapos tititigan mo lang ako. Hindi ka pa rin ba tapos magalit? Kuya, umuwi na tayo. Halika na teka, hindi ako sumusuko o umaamin ng pagkatalo, hinawakan niya ang kamay ko. Wala lang akong magawa kundi sumama sa kanya. Anong iniisip mo ngayon? Ang lalim naman ng tanong na yan hindi ko rin alam kung anong iniisip ko. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon pwede kang maghanap ng trabaho sa malapit. Maghanap ka ng trabaho para kumita ng pera para sa bagong taon. O, bibilhan kita ng tiket pa uwi. Hindi ako uuwi, pumunta ako rito para kumita. Yan nga kung ganyan ka lang sana mag-isip ang daming trabaho rito, saan ba walang naghahanap ng tao? Anong ibig sabihin nito? 60 piso lang ang utang ko sa kanya. Bakit niya ako binibigyan ng 200? Pampatahimik ba to? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Kunin mo na. Bakit mo ako binibigyan ng pera? Takot ka bang magkalat ako pag-uwi kaya binibigyan mo ako ng pampatahimik?
Wala akong pakialam sa pampatahimik na yan. Nagtatrabaho ako sa nightclub ng marangal, may sira ka ba sa ulo? Nightclub, marangal. Ano naman kung nagtatrabaho sa nightclub? Nightclub, marangal. Ano naman kung nagtatrabaho sa nightclub? Waitress ako, hindi hostess. Huwag mong isipin na marumi ang lahat ng tao. Bakit sinabi mo sa pamilya mo na nagtatrabaho ka sa isang garments factory? Sige, hindi ka naniniwala, di ba? Sakto, hindi ba't naghahanap ka ng trabaho? Sumama ka sa akin sa nightclub. Tingnan mo kung ano talaga ang ginagawa ko araw-araw. Ayoko, hindi ako magtatrabaho sa ganyang lugar. Kailangan mong sumama. Sa reaksyon ni ate, at sa pagpipilit niyang ipakita ang trabaho niya, baka nga nagkamali ako ng akala sa kanya. Pero sino yung dalawang lalaki sa barberya noon? Yung dalawang lalaki noon, halatang hindi mga disenteng tao. Kaibigan namin sila ni Joching. Bakit? Bakit ganyan ka makariak kapag nakikita mong may mga kaibigan ako? May gusto ka ba sa akin? May sira ka ba? Sino-sinong may gusto sa'yo? Huwag kang assuming matutulog na ako. Mukhang napakalakas talaga ng aking alindog. Naakit ko ang batang ito. Lian, papasok na ako sa trabaho. Sino yan? Mahal ko, hello. Array. Anong ginagawa nyo? Mahal, pahiram naman ng pera. Miss, may utang sa akin ang nobyo mo ng 10,000. Babayaran mo ba? Wala akong pera, hindi ko siya babayaran. Kung hindi mo babayaran, baka patayin na namin siya. Bahala kayo. Hoy, miss, may utang sa akin ang nobyo mo ng 10,000, babayaran mo ba? Wala akong pera. HMM. Lian, hayop ka. Ang dami kong ginastos para sa'yo, tapos ngayon na kailangan ko ng pera para maligtas, tatalikuran mo ako. Pita Angina. Pinapanta mo ako rito para wala lang. Hay hindi, kuya, may pera siya. Kuripot lang siya kaya ayaw niyang ibigay sa'yo. Miss, utang ay dapat bayaran mo na lang ang utang niya. Wala akong pera, wala talaga akong utang sa kanya. Kung magugulo pa kayo, tatawag ako ng pulis. Uy, may pera siya pero ayaw niyang bayaran ang utang mo, hindi ko naman pwedeng pilitin siya, di ba? Makatwiran kami, hindi kami mga gangster. Siya may utang siya sa akin. Kung babayaran niya ang utang niya sa akin, mababayaran din kita, di ba? Ha. May punto ka nga ha. HMM. Hindi, wala talaga akong utang sa kanya. Sinungaling ang mga damit mo, gamit, pati na ang kwintas mong ginto. Alin dyan ang hindi ko binili para sa'yo? Pati na itong tinitirhan mong bahay, ako ang nag-open yan kung ganoon. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Ha. Hoy, bata, umusag ka nga. Sige, ikaw na. May utang sila sa akin, at may utang ka sa kanila. Ibigay mo na lang sa akin ang pera, di ba? Wala akong pera, at wala akong utang sa kanya. Umalis na kayo, kung hindi, tatawag ako ng pulis. HMM, ikaw. Wala rin akong utang sa kanila. Sabi niya may utang. Sabi nila wala. Sino ang paniniwalaan ko? Ang gulo naman, may utang sila ang magbayad. Narinig mo ba yun, miss? Ibigay mo na lang ang pera at tapos ang usapan. Wala talaga akong pera. Walang pera. Walang pera, okay lang. Ngayong gabi, maligo ka at magbenta ka sa lugar ko. 10,000, hindi magtatagal, mababayaran mo rin yan. Kuya, kung ibebenta rin lang, bakit hindi muna natin tikman? Hehehehe. Kuya, pwede ninyong gawin yan. Pero huwag niyo akong dalhin para ibenta. Hoy, bata, mula pa pagpasok ko, tahimik ka lang. Hindi ka yata gumagalaw na. Tulala ka na ba sa takot? Hoy, kapatid,
Huwag kang matakot, hindi ka namin gagalawin pagkatapos naming magsaya, ikaw naman. Ha, hindi pwede, hipag ko yan. Hipag mo, ano naman? Hindi ba mas exciting yan? Siguro ginalaw mo na rin ang hipag mo, no? HMM. Ako ina mo. HMM, lalaban ba tayo? Lalaban, binubugbog na ako, hindi pa ba lalaban? Tanga ka ba? Kayo ang nagsabing huwag lumaban. Ngayon, kayo ang nagsasabing lumaban. Ah. Alam kong mahilig makipag-away si Cao Yang. At magaling siyang makipag-away. Pero hindi ko inaasahan na ganito siya kagaling. Diyos ko, nawalan agad ng kakayahang lumaban ng mga taong ito. Tapos na. Huwag kang magyabang, bilis. Umalis na tayo, bahay natin to, sila ang dapat umalis. Bakit tayo aalis? Cao Yang, tanga ka ba? Binugbog mo sila. Siguradong gagantay sila. Hindi naman nila ako kaya. Cao Yang, alam kong magaling ka. Ngayon 3 sila, bukas baka 30. Sa susunod na araw, baka 100 kakayanin mo pa ba? Ganoon ba sila karami? Hindi ako naniniwala. Huwag kang hindi maniwala. Kilalang kilala sila sa lugar na ito. Ang tawag sa kanila ay Hungry Wolf Gang. Kayang-kaya nilang magpatawag ng daan-daang tao, Hungry Wolf Gang. Mga dayo ang bumuo niyan. Oo, sinong lokal ang mag-iisip ng ganyang pangalan? HMM. Anong ginagawa nyo pa riyan? Bilis, umalis na tayo, teka, hindi ko pa nakukuha ang bagahe ko. Kukunin ko muna ang bagahe ko, sa susunod na araw na lang nako. Yanzi, anong gagawin ko kung wala ka? Yanzi. Hoy Yanzi, saan ka pupunta? Huwag mo akong pakialaman, huwag kang hamarang sa daan ko. Ako. Pasensya na, Yanzi, wala akong magawa. Mahal pa rin kita. Anong mahal? Pwede ba, sa susunod pumili ka naman ng matinong lalaki? Ano ba tong mga basurang ito, saan tayo pupunta ngayon? May pinsan ako sa Shenzhen, balak kong doon muna tumuloy, pwede sasama kami sayo. Parang hindi maganda kasi kasama ng pinsan ko ang asawa niya. Kung ako lang, okay lang. Hindi magandang sumama kayo. Hindi, sasama lang kami sayo, hindi naman kami doon titira. Huwag na lang. Kapag stable na ako, babalikan ko kayong dalawa. Mauuna na ako, teka. Pitanji, na mo mabait ka lang, kapag may kailangan ngayon, iiwan mo na lang kami. Sino ba kasing nagsabing huwag makipag-away? Ngayon, ano na? Nakakainis, anong gagawin natin? Kayo naman ang nagdala ng gulo na ito. Kayo naman ang nagdala ng gulo. Nakita kong malapit na kayong abusuhin, at kumilos lang ako pagkatapos mong pumayag. Paano naging kasalanan ko? Ang gulo mo namang kausap. Hay, nako, alam kong hindi ka makatwiran, ayoko nang makipag-usap sayo. Saan tayo pupunta ngayon? Sa likod na kalye na lang tayo. Nandoon lang ang ihubang at ang mengshubang. Ang elang bangba ay wala roon kadalasan. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Nako, hipag, nagtatrabaho ako sa isang nightclub, paanong hindi ko malalaman? Tara na. Ha. Kuya, may utang si Ahoy. Gusto nila akong saktan. Tapos doon sa eskinita sa likod ng istasyon ng tren, maraming tao. May dala silang mga kutsilyo at nananaga. Ang daming dugo. Kuya, natatakot ako. Tapos, patay na si Ahoy. Tapos, hindi ko alam kung sino ang gumawa. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa Shenzhen. Ako na ang bahala sa problema ng pamilya natin.
Mauna ka nang umuwi. Sorry, kuya sorry, kuya. Ye. Ye. HMM, Ako sa kama, ikaw sa sahig. Bakit ikaw sa kama at ako sa sahig? Gusto ko rin sa kama. Dahil ako ang nagbayad para sa kwartong ito. E di pwede rin akong magbayad para sa isa, di ba? Teka lang. Hey. Array. Saan ka nakakita na babawiin pa ang perang ibinigay na? Wala akong trabaho ngayon, ibig sabihin wala akong kita. Hahawakan ko muna itong pera mo para hindi mo magastos sa kung saan-saan. Heto para sa'yo pag kinyo lang ka, sabihan mo lang si ate. Wala akong pakialam, basta sa kama ako matutulog. Sige, matulog ka na riyan. Tayo ay parang sinaliang Shanbo at Zhu Yingtai. Huwag kang gagawa ng kahit anong kabalbalan, ha? Ano bang iniisip mo? Ni minsan, hindi pa ako nagka-boyfriend, okay? Cao Yang, ang galing mong makipag-away. Bakit hindi ka maging bodyguard ng isang mayaman? Ayoko. Bakit ayaw mo? Hindi ko lang gusto. Ayaw mo bang kumita ng pera? Kuya, gusto mo ba ng pera? Siyempre gusto ko. Yun naman pala sige na, gawin mo na. Wala naman akong kilalang mayaman kung ipakikilala mo ako sa isa. Sige, gagawin ko. Sabihin mo muna sa akin. Marunong ka ba ng martial arts? Nag-training ka ba? Hindi ako nag-training ng martial arts. Pero sinubukan kong maging immortal, maniniwala ka ba? HMP. Naniniwala ako. Sabi ni Mama, na naloko ka ng tanga-tanga sa baryo natin, nagkautaw ka pa raw para maging disipulo niya, at ipinaglaba, ipinagluto, at nagsaka para sa kanya. Hi. Sa totoo lang, nakakahiya itong ikwento. Sa likod ng bundok sa amin, may isang sirang templo, yung tipo naguguho sa isang ihip lang ng hangin. Sa loob ng templo, may isang baliw na paring Taoist. Yung paring yun, siya ang kinatatakutan ko noong bata ako. Minsan, pumunta kami ng mga kaibigan ko sa likod ng bundok para mamites ng mga ligaw na prutas na padaan kami sa templo. At nakita naming wala yung baliw na pari. Kaya naisip namin, pumasok tayo para magnakaw ng mga mamahaling bagay para ibenta at ipambili ng ice candy. May mga mahalagang bagay ba sa templong iyon? Tapos, anong nangyari? Anong mamahalin ang makikita mo sa isang sirang templo? Ang tanging mahalagang bagay doon ay yung 2 kalderong aluminyo sa kusina. Pero pagkapasok pa lang namin sa kusina, biglang bumalik yung baliw na pari, yung 2 kong kasama, sa sobrang takot, nagtakbuhan agad. Kaya noon, ikaw lang pala yung nahuli sa kusina. Takot na takot ako noon. Pero hindi ko inasahan na mabait pala yung pari. Sabi niya sa akin, wow, pambihira. Mula sa tuktok ng ulo mo, may lumalabas na sinag ng espiritu. Alam mo ba yun? Masyado nang eksaherado yan. Hindi naman yung sumunod, halos alam mo na ang kwento. Sinabi niyang ako raw ay isang pambihirang henyo sa cultivation, 1 sa 1,000,000. At gusto niyang maging guro ko. Nung narinig kong pwede akong mag-aral ng cultivation, lumuhad agad ako at 3 beses na nagkautaw. Pagkatapos kong maging disipulo niya, tuwing umaga, kasama ko siyang nag-aaral tungkol sa mga prinsipyo ng dakilang daan. Tapos sa hapon, nagsasaka, nagpapakain ng manok, nagsisibak ng kahoy, ganoon lang sa loob ng 3 taon. Yung taong yun, kilala na siya sa baryo namin dati bilang isang tanga. Ang tunay niyang pangalan ay Zhang Ziyang. Mukha pa nga siyang matalino. Nagtuturo siya sa isang elementarya. At nakapag-asawa pa ng isang magandang babae. Pero kinalaunan, namatay ang nanay niya. Ang sabi, nilason daw. Ang pumatay sa kanya ay ang sarili niyang ama at asawa. Hindi niya kinaya ang dagok kaya nabaliw siya.
Araw-araw, tumatakbo siyang hubad sa buong baryo. Namumulot pa nga siya ng basura para kainin. Tama hanggang sa 2 taon na ang nakalipas, bumaba siya ng bundok at sinwerte. Nasagasaan at namatay. Dahan-daang nakalimutan ng pangyayaring yun sa huli, ako na lang ang nag-asikaso sa libing niya. Pero magkasama pa rin kami sa loob ng 3 taon. May kaunti pa ring pinagsamahan. Buti na lang may nag-asikaso sa bangkay niya. Sa totoo lang, dati, pakiramdam ko rin na loko ako. Pero ngayon, medyo naguguluhan na ako. Sa dami ng taon, hindi pa ako natalo sa pakikipag-away. Ang bilis ko, ang lakas, at ang bilis ng reaksyon ko ay higit pa sa karaniwang tao. Hay, bahala na, ayoko nang isipin, matulog na tayo. HMM. Akyat na dahan-dahan lang. Oo. Hey, paano kung tayo? Anong sinasabi mo? Hipag mo ako. Pwede bang huwag kang gumawa ng kalokohan? Ano bang nasa isip mo? Sabi ko, gutom na ako, lumabas tayo para kumain. Kain yan lang ang alam mo. Magtiis ka muna, bukas, pag nakahanap na tayo ng trabaho, doon na tayo kumain. Makakatipid tayo ng isang kainan. Sabi ng lahat sa baryo, maganda raw ang buhay ni Lian dito. Kumikita na raw siya, kaya niya ako inirekomendang pumunta rito. Kung alam ko lang na ganito pala, hinding-hindi ako pupunta. Ilang araw pa lang ako rito. Ilang beses na akong nagutom. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Sa anggulong ito, ang gwapo pala ni Cao Yang ngayong malaki na siya. Anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Nag-a-apply ako ng trabaho. Kailangan mo ba talagang mag-apply sa ganitong lugar? Huwag kang mag-isip ng masama. Nag-a-apply lang ako bilang waiter. Tara na. Hello, narito po kami para mag-apply bilang waiter. Pareho kayong nag-a-apply. Opo, pareho po kami. Pumunta kayo sa room 202 sa 2nd floor, nandoon sa loob ang manager para sa interview. Sige. Pasok. Hey, akala ko, ang interview ay sa opisina o kung saan. Pero malinaw na isa itong silid-tulugan. Hello, manager, nandito po kami para mag-apply bilang waiter. Itong babae, matangkad, maganda ang katawan. Maganda rin ang mukha, sayang lang siya bilang waitress. Itong lalaki, matangkad din. Makapal ang kilay, malaki ang mga mata, at matangos ang ilong. Medyo mukha lang bata, pero gwapo rin. May karanasan ka na ba? Opo, meron na sa Royal Nightclub, bilang waitress din po. Ano sa tingin nyo? Pwede. Pwede kang magsimula ngayong gabi o bukas. Ang basic salary ay 800. Dagdag pa ang perfect attendance bonus, at mga tip mula sa customer. Sa isang buwan, aabot ng hindi bababa sa 2,000. Maganda ang itsura mo. Kung sa tingin mo maliit, pwede kang lumipat ng trabaho. Wag na po. Magsisimula muna ako bilang waitress. HMP, may prinsipyo ka pa pala. Pag nandito ka na, maraming oras para hilahin ka pababa. Dong, anong ina-applyan mo? Kapatid ko po siya. Kagagaling lang po sa probinsya. Hindi po masyadong marunong magsalita, katulad ko rin po, nag-a-apply bilang waiter. Neng, hindi kami tumatanggap ng lalaking waiter dito. Pero kulang kami ng male escort. Ano po ang male escort? Magkano po ang sahod? Ang male escort ay sinasamahan ng mga babaeng customer na kumain, uminom, at binibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang sahod, 8,000 sa isang buwan. Kung kulang, ako ang magpupuno.
8,000. 8,000 sa isang buwan. Sa pabrika, ilang daan lang ang sahod sa isang buwan. Ang isang buwan dito ay katumbas na ng isang taon doon. Pero wala po akong karanasan, pwede po ba? Kahit walang karanasan, okay lang. Dong, tumayo ka, titingnan kita opo, sige po. Basta may itsura, sapat na. Kung walang karanasan, dahan-dahan kitang tuturuan. Neng, lumabas ka muna sandali. Susuriin ko lang ang pangangatawan ng kapatid mo. Anong kalokohang pagsusuri ng pangangatawan? Gusto lang naman niyang makita yung ano ni Cao Yang. Baka kainin pa niya si Cao Yang. Itong si Cao Yang, hindi niya ba talaga alam kung ano ang escort, o nagkukunwari lang? Kahit sinong normal na tao, alam na ang sahod na 8,000 sa isang buwan ay siguradong hindi ordinaryong trabaho. Dapat alam ni Cao Yang. Bilisan mo, Neng. Okay lang, ate hintayin mo ako sa labas ng 2 minuto. Pinapanta ng mga taga-baryo si Cao Yang dito para umasa sa akin, tapos hahayaan ko siyang magbenta ng katawan. Parang hindi naman tama. Ang mahalaga ay alam niya mismo kung ano ang escort, mabuti na lang ang kinatatakot ko ay kung hindi niya alam. Baka kung ano pang mangyari sa kanya nang hindi niya namamalayan, tapos ako pa ang sisisihin niya dahil hindi ko siya sinabihan. Nako, hindi pwede. Kailangan kong pumasok at hilahin siya palabas. Alam man niya o hindi, kailangan kong linawin sa kanya. Tara na, tara na, tara na, pitang ina mo, marunong ka bang umintindi? Tara na, bilisan anong nangyari. Bakit kanya minumura? Huwag mo nang alamin, umalis muna tayo, teka, sabihin mo nga kung anong nangyari, manyak yata yung babaeng yun, no? Pinapakain niya sa akin yung ano niya. Ang langsa at ang baho. Inamoy ko lang saglit, tapos sinabi kong, ang baho, kaya minura niya ako. Alam mo ba kung ano ang escort? Hindi tanga ka ba? Ang escort, yun yung mga lalaking nagbebenta ng katawan, ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Kung sinabi mo lang agad, binugbog ko na yung babaeng yun, pagbentahin ba naman ako ng katawan? Hay, tama na nga kung pinapagawa niya sa'yo yan. Ibig sabihin may tiwala siya sa'yo, hindi yan kaya ng kahit sino lang. At saka, kung ayaw mong kainin, edi huwag, bakit kailangan mo pang sabihing mabaho? Dahil sa ginawa mo, paano ako makakapasok sa trabaho bukas? Gusto mo pa ring pumasok doon? Siyempre kung hindi ako magtatrabaho, anong kakainin at iinumin nating dalawa? Hindi bawal kang magtrabaho sa nightclub na yun bukas, sasama ka sa akin sa pabrika para maghirap. May sira ka ba sa ulo? Sinong gustong sumama sa'yo sa pabrika para maghirap? Maayos naman ang trabaho ko rito. Kung gusto mo, ikaw ang pumunta, wala akong pakialam, basta bawal kang pumunta roon. Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay mo na kapag nasa labas tayo, ikaw ba ang masusunod o ako? Aray. Sinabi nga ni mama na kapag nasa labas, dapat kitang sundin. Kung ganun, sundin mo ako bukas, papasok ako sa trabaho. Wala akong pakialam pag pumunta ka, ako. Anong gagawin mo? Sasabihin ko kay mama at sa mga taga-baryo na nagtatrabaho ka sa isang nightclub. Anong masama sa pagtatrabaho sa nightclub? Waitress ako, hindi hostess. Wala akong pakialam, basta isusumbong kita kay mama at sa mga taga-baryo na nagtatrabaho ka sa nightclub. Kung hostess ka man o waitress, ikaw na ang magpaliwanag sa kanila. Ikaw, Cao Yang. Nagsisisi talaga akong tinanggap kita. Hey Aray. Tara na, uy, iligtas niyo yung eksena, tara na, tara na. Baliw ka talaga, may madaling trabaho na nga, pinili mo pang pumasok sa pabrika, pumasok ka na nga sa pabrika. Kinaladkad mo pa ako. Isang malaking tanga, bakit hindi ka nagtatrabaho? Ako lang mag-isa ang gumagawa ng lahat. Dahil maganda ako. Nakita mo yung supervisor, di ba? May gusto siya sa akin, ang lupit talaga ng mundo. Bakit kapag maganda ka, konti lang ang trabaho mo, pero kapag gwapo ako, kailangan kong magtrabaho ng mas marami. Lian. Sanay ka na sa trabaho.
May kasanayan ka at karanasan, pwede kang ma-promote bilang team leader. Mamayang gabi, sabay tayong mag-dinner. Pag-usapan natin ang tungkol sa promotion. Anong promotion? Gusto mo lang naman akong makatabi, di ba? Sa panaginip mo. Naglakas loob kang di ako pansinin, mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Pero hindi pwedeng maging masyadong halata. Magsisimula ako sa taong malapit sa kanya. Hindi ba't may kasama siyang kapatid? Siya na lang ang pahihirapan ko. Simula ngayon. Dodoblehin ang trabaho mo, narinig mo? Opo, sige po. Iba to sa inaasahan ko, bakit ang bilis niyang pumayag? Pero mamaya, kung hindi mo kayanin, problema mo na yan. Bakit ka pumayag? Ayos lang, magtrabaho na tayo. Basta kumikita ng pera, okay lang. Bakit ang bilis kumilos ng taong to? Trabaho ng 2 tao, tinapos niyang mag-isa. At hindi naapektuhan ng produksyon. Bahala na, babalikan ko na lang mamaya. Ay Lian, masakit ang tiyan ko, kailangan kong gumamit ng banyo. Sige. Hey. Anong ginagawa mo, supervisor? Kailangan ko pong gumamit ng banyo. Anong banyo? Pag umalis ka, anong mangyayari sa production line? Bawal kang umalis. Kailangan kong magbanyo pag umalis ka. Titigil ang buong production line, pigilan mo yan. Hoy, tigil, hindi nyo ba nakikitang umalis na yung tao? Anong pang ginagawa nyo? Dahil sa pag-alis mo sa pwesto mo, tumigil ang buong production line, dapat magbayad ka ng danyos. Alam mo ba yun? Masakit ang tiyan ko, anong masama sa pagpunta sa banyo? Ikaw. Magaling murahin mo pa, lakasan mo pa. Pinakamaganda kung sa sobrang galit, umalis na si Cao Yang. Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Opo, kalma lang po. Kalma, mag-usap po tayo ng maayos. Nakakainis ba akong tao? Bakit ako laging pinag-iinitan ng supervisor? Cao Yang. Oh. Hipag. Hay, pagod na ako. Bakit ka rin umalis? Hindi kaya tinanggal ka rin. Ang lakas ng loob mong magtanong, sinong hindi nakakaalam na magkasama tayo. At saka yung pakikipag-away mo, sinabi ko na sa'yo, siguradong matatanggal tayo. Sobrang nakakainis kasi yung supervisor na yun. Hindi ko na talaga napigilan, kahit hindi mo mapigilan, kailangan mong magtimpi sa panahon ngayon. Sino bang nagtatrabaho ang hindi nakakaranas ng sama ng loob? Sige na, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, magtatrabaho ako sa Yaying Club. Pangalawa, maglalabas ka ng pera para sa upa at pagkain natin, wala akong pera. Kung wala kang pera, edi kailangan kong bumalik sa trabaho. Ayoko ring pumunta ka sa Yaying Club. Bakit ba ang dami mong pakialam? Kung hindi ako kikita ng pera, bubuhayin mo ba ako? Saka, kung anong trabaho ang gagawin ko, desisyon ko yun. Bakit ka ba nakikialam? Anak ng. Baka naman may gusto ka sa akin. Kaya ayaw mo akong magtrabaho sa club. Sira ulo ka ba? Huwag kang ang masyadong assuming, okay. Natatakot lang ako na baka apihin kapag pumunta ka roon. Nung wala ka, hindi naman ako inaapi, bakit ngayong dumating ka, bigla na lang akong aapihin? Tama na yang kalokohan mo, maghanap na tayo ng matitirhan. Tara na. $200 sa isang buwan. Kahit pangit ang lugar. Pwede nang pagtiisan. Ikaw sa taas, ako sa baba. Ate yan, hindi yata tama na magkasama tayo sa isang kwarto, wala pa nga akong sinasabi, nahihiya ka na agad.
Hindi naman sa hindi pa tayo natulog sa iisang kwarto dati, limitado lang ang sitwasyon, kumuha na lang kaya tayo ng isa pang kwarto. Pwede naman kung may pera ka, sige, kumuha ka ng isa pa. Walang pumipigil sa'yo. Oh, hello. Manager Shu. Ako po yung nag-apply bilang waitress noong nakaraang araw. Ako po si Lian. Oo, ako nga po. Yung kapatid ko po, nabastos kayo. Pasensya na po. Bata pa po siya at kagagaling lang sa probinsya. Hindi pa po gaanong marunong. Huwag niyo na po siyang patulan. Wala naman po akong ibang sadya, gusto ko lang po sanang itanong. Di ba po nag-apply ako bilang waitress? HMM. Gusto ko na po sanang magsimulang magtrabaho. Pwede kang magsimula ngayong gabi. Pwede po, pwede pupunta na po ako dyan mamaya. Talagang pupunta ka? Ano pa ba? Kung hindi ako magtatrabaho, anong kakainin natin? Ipikit mo ang mga mata mo. Bakit? Magbibihis ako. Okay na, pwede mo nang imulat ang mata mo. Bakit mo nilaban? Lalaking lalaki ako, tapos paglalabahin mo ako ng underwear. Kahit aso hindi gagawa niya ng nilaban ko. Underwear basta may bayad, lalaban ko. Gustong gusto kong maglaban ng underwear, hahalabhan. Manager, pasensya na po talaga. Hindi po talaga marunong magsalita ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala, hindi na kita sisingilin sa nangyari noon. Mamaya, pumunta ka sa front desk para bigyan ka ng uniforme, tapos pwede ka nang magsimula, salamat po. Hehete, maganda ang hubog ng katawan ng babaeng to, sayang lang bilang waitress. Anong sayang? Malapit na rin yan. Sa 10 hostess natin dito, 8 ang nagsimula bilang waitress. Sa katagalan, kapag nakita nilang gumaganda ang buhay ng iba, sila na mismo ang kusang mag-aalok. Paano kung hindi siya mag-alok? Hey, ilang laro na ang nakita kong puro talo. Malapit nang manalo to. Tataya sana ako sa double star, pero may naunang tumaya ng 50. Bahala na nga, hey. 10 points, double star HMM. Yeah. Kuya, sa akin yung 10 points na taya. Uy, alam ko, salamat, Ang lakas talaga ng negosyo sa slot machine ngayon. Sa tingin ko, kumita na ang may-ari ng ilang daan. Kung buong araw, baka umabot pa ng 1,000. Di ba mas maganda to kaysa sa pagtatrabaho? Hindi, siguradong mas maganda to kaysa sa pagtatrabaho. Magrenta ng maliit na pwesto, magpanggap na may maliit na tindahan. Bumili ng 2 slot machine at ilagay sa loob 1,000 sa isang araw. 30,000 sa isang buwan, 300,000 sa isang taon. Ilang taon kang magtatrabaho para kumita ng 300,000? May pag-asa to, pero ang problema lang ngayon ay ang puhunan na ilang libo. Saan ako kukuha ng pera? Maliban sa paghiram kay Lian, wala nang ibang paraan. May pera ba si Lian? Bahala na, susubukan ko muna. Uy, bakit ka nandito? Uy, hipag. Natakot ako na baka pahirapan ka ng babaeng yun. Kaya pumunta ako rito para tingnan ka. Masyado ka lang nag-iisip, mabait yung manager, hindi ka niya papatulan. Tara na. Hipag. Kanina, nakita ko yung tindahan sa baba. May nakita akong slot machine. Nakita kong malaki ang kinikita ng may-ari araw-araw. Ikaw, nagsugal ka, ginamit mo ba yung perang binigay ko sa'yo para sa pagkain para isugal sa slot machine? Hindi, Yun ba ang punto, kung nagsugal ako o hindi? Bakit hindi niya makuha yung punto ko? Hipag, kasi iniisip ko. Naiisip ko, bakit hindi tayo umupa ng bahay at maglagay ng 2 slot machine? Ang dali kumita ng pera doon. Ang kikitain sa isang buwan, mas malaki pa sa isang taong sahod sa pabrika.
Kung gusto mong mamatay, huwag mo kong idamay. Akala mo ba yung slot machine na yun ay sa may-ari lang ng maliit na tindahan? Negosyo yan ng isang sindikato, nagbibigay lang ng lugar ang may-ari ng tindahan. Siguro binibigyan lang siya ng 200 yuan na bayad sa pwesto kada buwan. Ganon ba? Oo nga pala, sasabihin ko sa'yo. Sa mundong ito, ang mga negosyong madaling kumita ng pera ay hindi para sa mga ordinaryong taong tulad natin. Tandaan mo yan. Nakalimutan mo, hindi ako ordinaryong tao. Magaling akong makipag-away, hindi nila ako kaya. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Kahit gaano ka pa kagaling makipag-away, kung daan-daan silang may dalang baril at kutsilyo para saksakin ka, anong gagawin mo? Gusto ko pa ring maglagay ng slot machine. Hay, nasabi ko na sa'yo ang lahat ng dapat mong malaman. Kung gusto mong maglagay, sige lang. Hintayin mo na lang ang nanay mo na kunin ang bangkay mo. Ate. Wala akong pera para umupa ng bahay at bumili ng slot machine. Pwede mo ba akong pautangin? Aba, kaya ka pala pumunta dito para mangutang, ano? Akala ko pa naman nag-aalala ka sa akin at susunduan mo ako pagkatapos ng trabaho. Pwede ba? Hindi, kahit wag mo nang isipin. Wala akong pera, umuwi ka na at matulog. Matulog ka ng maayos mamayang gabi. Hoy! Huling beses na nakita ko tong kuya na to na naglalaro. Kaya sinundan ko ang taya niya. Yes, oo. Oo at ako, 20 aa. Alam ko, alam ko. Hindi ba ikaw yung kasama kong tumaya sa Double Star kahapon? Oo, kapatid, ikaw ang swerte ko kahapon, ikaw. Ngayon, ikaw pa rin. Hoy, sa tingin ko, higit na to sa 20. Ay, sobra na to. Ay, okay lang kunin mo na, sige, salamat. Hoy, kapatid, dito ka rin ba nakatira? Ah, ikaw din. Oo, sa 231 ako nakatira. Ah, sa 208 ako. Aba, hindi pala tayo magkalayo, taga saan ka? Ah, taga Sichuan ako, Kaoyang ang pangalan ko. Oh, taga Sichuan din ako si Lei Diane. Nice to meet you. Lei Diane, totoong pangalan mo yan o palayaw? Totoong pangalan, hoy, kapatid, tulungan mo naman akong buhatin tong alak mamaya. Uminom tayo mamaya. Sige, walang problema. Sige, tuloy natin ang laro. Oh. Hoy, lagay, 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 lagay dyan, oh, oh, oh. Dali, 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 kunin mo ang alak at pagkain, aalis na ako. Hoy, hoy, hoy. Huwag ka nang umalis. Samahan mo na kaming uminom, hay. Huwag na, huwag na, huwag na, hay, may alak at pagkain na, umupo ka na. Hay, dali na ah, sige, hehe. Hoy. Hoy, ipakilala ko, si Jiawei. Zhang Jiawei, taga Henan. Tawagin mo na lang siyang Jiawei, hoy. Hello, hello. Ito naman, si Huliang ng Anhui. Oh, hoy, hello, hello. Ipakilala ko, ay ito ang mabuti kong kapatid, si Kaoyang, hoy. Nice to meet you, nice to meet you. Hit-hit ka. Sige, sige, salamat, hehe. Hoy, Lei Diane, miyembro ka ba ng Meng Shougang? Baka naman si Kaoyang ay taga-Ihugang. Hindi, akakadating ko lang dito, hindi ko pa nga kabisado ang mga lugar, nagsasalita ka na naman ng malaki. Hoy, sino ang miyembro ng kung anong gang? Hindi ako. May alitan ka ba sa kanila? Anong alitan? Sumali siya noon sa Meng Shougang, hay, tinanggal din siya pagkatapos ng 3 araw. Kaya medyo may sama siya ng loob. Ikaw lang ang magaling magsalita, magsalin ka na ng alak. Hoy, sige, 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 bakit hindi ka na sumali? Sasabihin ko sa'yo, ah. Noong una, naisip ko na pagkatapos sumali sa gang. Makakasama ako sa masarap na buhay kasama ang boss. Sino ba namang mag-aakala na gagawin lang akong snatching gang ng mga loko na yun?
para magnakaw ng bag ng mga dalaga. Ako, si Lay Diane, kahit hindi mabuting tao, mayroon pa rin akong basic na moralidad, di ba? Ako, si Lay Diane, kahit hindi mabuting tao, mayroon pa rin akong basic na moralidad, di ba? Kuya Lay, tama ka. Hindi rin madali para sa mga dalagang ito na magtrabaho sa syudad, di ba? Kung nanakawin natin ang mga gamit nila, ID, cellphone, wallet, wala na lahat. Paano na mabubuhay ang mga dalagang yun? Tama, di ba? Tama, 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 tama. Dapat mayroon kang prinsipyo at limitasyon sa paggawa ng mga bagay. Iinom ako para sa'yo, iinom din ako para sa'yo. Sige, 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 inom na. HMM. Lao Yang, ipakikilala kita sa isa pang kaibigan. Lao Shu. Huwag ka nang maghanap, uminom na tayo ngayon. Anong inom? Nagwawalis ako dito. Anong walis? Magkano ba ang binabayad sa'yo para dyan? Isipin mo, hindi madali para sa mga dalagang ito na pumunta sa syudad para magtrabaho, di ba? Kung nanakawin natin ang mga gamit nila, wala na ang kanilang ID, cellphone, at wallet, paano na sila mabubuhay? Tama, di ba? Tama, tama, tama si Kuya Lay. Dapat may prinsipyo at limitasyon sa pag-uugali, di ba? Sige, sige, inom tayo. Inom, sige, sige. Lao Shu, huwag ka nang magwalis, halika't uminom na tayo. Anong inom? Nagwawalis ako dito. Anong walis? Halika na, hoy, hoy, hoy. Hoy, 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 sige, 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 tagay, tagay. Lao Shu, anong ginagawa mo? Dali, magwalas ka dito, ayan na, ayan na. Kuya Shu, babalik ako mamaya, sige, sige, sige. Hoy, Kuya Yang, hindi pa kita natatanong. Bakit ka pumunta dito sa syudad? Hay, naisip ko lang na maghanap ng pabrika dito sa syudad para magpatuloy sa pagtatrabaho. Ha ha ha. Kaming magkakapatid, galing kaming lahat sa pabrika, huwag na nating pag-usapan ng iba, ha? Sa pabrika, kailangan mong magtrabaho ng hindi bababa sa 12 oras araw-araw, gigising ka ng maaga at matutulog ng gabi, tapos palagi ka pang pinapagalitan ng supervisor. Sa huli, ilang daang piso lang ang sahod mo. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa amin. Madalas sabihin sa akin ni inay na matuto akong magtiis, ang pagtitiis ay daan sa tagumpay. Pero hindi ako naniniwala doon. Hindi sa hindi ko kayang magtiis, kundi pagkatapos magtiis, maliit lang ang kapalit, hindi sulit ang pagtitiis. Hoy, kapatid, interesado ka bang sumama sa aming tatlo? Ano bang ginagawa ninyo? Kami, sa ibang lugar, mayroon kaming isang magarbong tawag, Lao Jai. Lao Jai, may negosyo ang amo. Kami, pumupunta kami sa ibang lugar para tulungan ang amo na mag-smuggle ng mga kontrabando, walang negosyo ang amo. Tinutulungan namin ang amo na magnakaw ng mga cable sa construction site, hehehehe. Naiintindihan ko na, smuggling at pagnanakaw pala. Kung ganoon, sasama ako sa inyo para tingnan. Huwag nang ipagpabukas pa mamayang gabi, mayroon kaming operasyon, tayong 4 na magkakapatid ang sasama. Sige, ang bilis naman, tagay. Hoy, hihihi. Kao Yang, mga kapatid. Na-check ko na tong lugar na to dati. Gabi-gabi, yung mga gwardya, naglalaro sila ng baraha. Mamaya, dahan-dahan tayong papasok, kukuha ng konti, tapos aalis na. Kuya Lay, sabi mo, una, hindi ka miyembro ng Riding in Tandem. Pangalawa, hindi ka nagnanakaw ng bag ng babae. May prinsipyo ka pa rin pala. Bakit ka nagnanakaw? Sasabihin ko sa'yo, ang mga riding in tandem, ordinaryong tao ang ninanakawan. Kung manakawan natin sila ng isang beses, ilang buwan nilang pinagtrabahuhan yon. Ako, si Lay Diane, hindi ko ginagawa yon, mayroon akong karangalan sa pagnanakaw. Hoy, iba itong mga nasa construction, puro malalaking boss yan, kung kukuha tayo ng konti sa kanila.
Katumbas lang yun ng isang kainan nila, ang tawag dito ay pagnanakaw sa mayaman para ibigay sa mahirap. Parang may punto ka nga dyan. Sige, kayo na ang pumasok, ako na ang magbabantay dito para sa inyo. Sige, bantayan mo ng mabuti. Kung may anumang kilos, businahan mo kami, Tero na. Walang problema, sige na. Tara. Ang pagiging magnanakaw, hindi ba't medyo hindi kagalang-galang? Pero ang gusto kong gawin ay maglagay ng slot machine. Kagalang-galang ba yun? Hindi ba't pareho lang nalabag sa batas? Kung iisipin, mas masahol pa ako kay Lian. Takbo, bakit mag-isa ka lang bumalik? Nasaan silang dalawa? Nahuli sila ng gwardya, hindi mo sila tinulungan. Nako, tutulungan ko si Cao Yang. Cao Yang, mag-ingat ka, baka ikaw naman ang mahuli kung may iligtas mo talaga sila. Sabihin mo sa kanila na hihintayin ko sila sa dati naming tagpuan. Pare, dahan-dahan, teka. Ang dami mong Saturday. Bitawan niyo siya. 3 laban sa 1, lamang sila, hindi ko inaasahan na babalik si Cao Yang para iligtas ako, pero mag-isa lang siya. 3 sila dito at may dalang baril, mananalo kaya siya. Kung nandito kaming 4, baka may laban pa kami. Tumakbo ka na, bumalik ka pa, parang wala kaming kwenta sa'yo, banatan yan. Grabe, ang galing pala makipag-away ni Cao Yang. Lalaban pa ba kayo? Hindi na. Ilang daang piso lang sa isang buwan, bakit pa kami magpapakamatay? Hindi pa kayo aalis. Takbo na. Cao Yang, hindi kaya. Nag-aral ka ng martial arts. Ang ganda ng galaw mo, Nag-aral ako ng konti noong bata pa ako, okay lang naman. Hoy, noong bata ako, gusto ko ring mag-aral ng martial arts, pero sobrang hirap namin, ayaw ng nanay ko, kung hindi, isa rin akong bayani. Totoo hoy, huwag na nating pag-usapan yan. Saan tayo pupunta ngayon? Uuwi ba tayo o saan? Hoy, huwag muna tayong umuwi. Kayong dalawa, hanapin nyo si Jiaowei para ibenta ang mga gamit. Ako naman, may alam akong bagong lugar, pupunta muna ako doon para magmanman. Aalis na ako, sige. Teka, noong nahuli kayo kanina, tumakbo agad si Jiaowei, hindi ba kayo galit? Galit ka ba? Hindi ako galit. Ano bang dapat ikagalit? Hindi ako galit, nagkasundo na kami. Kung sino man ang mahuli, kailangang tumakbo agad ng iba, hindi ba't hindi kayo makatarungan? Makatarungan. Ano bang silbi ng pagiging makatarungan? Hoy, napanood mo na ba ang Young and Dangerous? Ano, A War of the Underworld? Ano, Teddy Boy, si Chan Ho Nam, kasama ang isang grupo ng mga kapatid. Nang masaksak ang kanyang kapatid, hindi ba't mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa sa lahat? Iba yun, kinalagkad siya palayo, hindi siya tumakbo ng kusa. Pelikula lang yun. Sining yun, naiintindihan mo. Para bigyang diin ang karakter. Hoy, sa totoong buhay, kung mangyari yan kay Chan Ho Nam, mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa sa kuneho. Sasabihin ko sa'yo, ang katapatan sa kapatiran ay walang kwenta. Sa panahon ngayon, kapag may nangyaring ganyan, tumakbo ka agad kung kaya mo, kung hindi mo kaya, bugbugin ka na lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko dapat kayo binalikan para iligtas. Tanga ba ako? Hoy, hindi. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ka tanga. Isa kang bayani, magaling ka pa sa martial arts. Ganito na lang, ituturing ka naming dalawa na aming nakatatandang kapatid. Sige. Kung hindi ako sigurado na matatalo ko ang 3 gwardya na iyon. Babalik pa ba ako para iligtas sila? Malamang hindi, kung ganoon, swerte lang ako. Mahalaga ba to? Mga 1,000 hanggang 2,000 piso siguro ang laki. Sa susunod, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Mas malaki pa kaysa rito ang kikitain. Hoy, itong 1,000 ay sayo, wow, sobra naman yata. Alam kong maghahati tayo ng pera. Pero kung pantay-pantay, dapat 500 lang ang sa akin, ang laki nito. Kung hindi dahil sayo, hindi ba't nakakulong pa rin kami ngayon? Sa sinabi mong yan, medyo nahihiya na ako. Kung talagang nahihiya ka, ilibre mo kami ng masarap na pagkain pag-uwi. Walang problema. Hoy,
Pero sa oras na ito, ano pa bang makakain? Kung ganoon, bumalik tayo sa dormitoryo at hanapin si Lay Diane. Uminom tayo sa dormitoryo. Sige, ganoon na nga Tara. Saan kaya nagpunta ang loko na yun? Kung alas 5 ng hapon, dapat naghahanap siya ng trabaho. Pero umaga na ngayon, bahala na. Maliligo muna ako. Anong oras na, bakit hindi pa umuwi ang lokong yun? Baka may nangyari na. Lao Shu, hoy. Alam mo ba kung nasaan yung batang kasama ko sa kwarto? Nasa loob siya, umiinom kasama sila. Akala ko kung ano na ang ginagawa niya pero umiinom lang pala siya kasama ng iba, bakit ko pa siya inaalala? Kung ganoon, alam mo ba kung sino ang nakatira doon ngayon? 3 binata lang. Ano ang trabaho nila? Walang trabaho. Mga binata, walang trabaho at nagiinuman, siguradong hindi sila mga disenteng tao. Salamat, Lao Shu. Sige. Sige, inom na hay, naku, masasabing napakatagumpay ng misyon na ito. Lao Yang, magiinom ulit ako para sa iyo. Sige. Sino yan? Baka mga pulis. Hindi ako pulis. Dali. Ikalawang palapag, dali, tumalon kayo. Tara. Tara, Kaoyang nandyan ka ba sa loob? Ay, okay lang, hipag ko yan, hipag ko. Ate, sa susunod na tatawag ka ng tao, pwede bang diretsong pangalan na lang ang sabihin mo? Nakakamatay sa takot ang pananakot mo, alam mo ba? Kaoyang, uwi na. Oh. Hoy, ayos ka lang ba? Ito. Ano? Inom. Umupo ka. Paano mo nakilala ang mga taong yun? Sa baba ko sila nakilala. Pinabuhat nila ako ng gamit, tapos inaya nila akong uminom. Inaya ka nilang uminom ka naman. Wala ka bang kamalayan sa pag-iingat? Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga taong yun? Tapos nakikipagkapatiran ka na sa kanila. Mukhang hindi mabubuting tao ang mga yun. Siguradong kumakain, umiinom, nagsusugal, at nanloloko ng tao ang mga yun. Huwag ka nang makikipagkita sa kanila. Ako? Naririnig mo ba ang sinasabi ko? Oo, naririnig ko. Kung hindi mo ako pakikinggan, umuwi ka na ngayon. Tatawagan ko ang nanay mo, okay ba? Palagi kang nakikisama sa mga hindi disenteng tao sa labas. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari sa'yo, huwag mo akong hahanapin, hindi na kita kayang alagaan. Kumusta ang paghahanap mo ng trabaho nitong mga nakaraang araw? Wala pa akong nakikitang angkop. Hay, ikaw, maghanap ka muna ng kahit anong trabaho, huwag kang masyadong mapili. Ngayon, bihira na ang mga taong masipag tulad mo, Magtrabaho ka muna, maliligo muna ako. Ngayon, lumabas ako at kumita ng 1,000 piso kung sasama ulit ako sa kanila ng ilang beses. Hindi magtatagal ay makakakuha na ako ng pera para bumili ng slot machine. Pero ang pagiging magnanakaw ay medyo hindi kagalang-galang. Ano ang gagawin ko? Gusto ko pa ring humiram ng pera sa hipag ko, sa ganoong paraan, hindi ko na kailangang magnakaw at matutupad ko pa rin ang aking layunin. Pero palagi niyang sinasabi na wala siyang pera. Pero sa tingin ko, may pera siya. Hay! Hoy, bawal manigarilyo sa loob ng bahay.
Hipag, gusto kong huwag mong isipin ako ang hipag mo, wala ka bang utak? Hindi. Ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko ba alam kung ano ang ibig mong sabihin? Kao Yang, kung gusto mong gawin yan, maghanap ka ng kahit sinong kasintahan at gawin mo kahit anong gusto mo, pero hindi ako pwede. Ako, ano ako? Matulog ka na, nakakainis. Nag-uusap-usap. Sino ang nanalo? Halos pareho lang hoy. Anong nangyari sa hipag mo kahapon? Parang nakakain ng dinamita. Pasensya na, Pagkatapos naming magising kagabi, pinagalitan kami nang hanapin ka namin, ikaw lang ang mahimbing na natutulog, ganyan lang talaga ang hipag ko. Huwag niyo nang pansinin, Kapag kumita na ako, ililibre ko kayo kumain sa labas, Atera. Hoy, hindi pwede ngayon. Ngayon, kaming magkakapatid, lalabas kami mamayang gabi para gumala. Gumala? Anong gagawin? Bata ka pa, hindi mo maiintindihan. Hindi ka namin isasama. Di ba't mayroon tayong atrabaho mamayang gabi? Masyadong maingay ang nangyari kagabi. Magpahinga muna tayo ng ilang araw. Sige, wala namang gagawin mamayang gabi, pumunta na lang tayo sa Nighthawk Club mamaya. Kanina pa kita hinihintay sa labas, bakit hindi ka patapos sa trabaho? Pwede bang matapos ang trabaho dito? Anong nangyayari dito? Ang amo namin ay mula sa Meng Shogang. Dumating ang isang grupo mula sa Ihugang. Siguro nanggugulo sila. Kung gayon, tapusin na ang trabaho, umalis na tayo habang may pagkakataon. Tera. Waiter, opo. Dalhan mo ako ng isang bote ng alak. Paparating na. Heto na po ang alak ninyo. Miss, magkano itong alak? Hindi mahal, 18,800, 18,800. Hindi pa mahal yun. Alisin mo yan, palitan mo ng isang basong tubig. Sige. Masamang negosyo, talagang masamang negosyo. Kuya Xiong, heto na po ang tubig ninyo, aba. Ang bilis, Magkano itong tubig? Libre ang tubig. Libre, samahan mo akong uminom, anong ginagawa mo? Pasensya na. Nabasa mo ang damit ko, hindi, Miss Hehe, kailangan nating pag-usapan to. Ginawa mong ganito ang damit ko, makakaalis ka pa ba? Samahan mo na ako. Abitawan mo ako, boss. Abitawan mo ako, Kuya Xiong. HMM. Kuya Xiong, hoy. Long time no see. Bakit may oras kang magpunta dito sa akin ngayon? Bakit, hindi ba ako welcome? Hi, nagbubukas ako ng negosyo. Siyempre, welcome ang lahat ng customer, bakit, hindi ka pa ba nakakainom ng alak ngayon? Hindi pa, masyadong mahal ang alak mo dito, tubig lang ang kaya kong inumin. Kuya Xiong, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ako pa nga ang dapat magtanong sa'yo, pumunta ako sa lugar mo para mag-aliw, hindi nyo ako tinanggap, okay lang. Tapos yung waiter, tinapunan pa ako ng tubig, nakita mo ba? Nabasa ang damit ko, magbigay ka ng paliwanag, si Tai Xiong, nanggugulo lang. Kuya Xiong, bilang isang nakatatanda, bakit mo pa pinahihirapan ang isang dalaga? Natapunan lang naman ng konting tubig ang damit, di ba? Lalaban ko na lang, okay ba? Kung hindi, bibili na lang ako ng bago para sayo. Ang damit na ito ay tinahi ng nanay ko, bawat tusok babayaran mo. Kaya mo bang bayaran? Kung hindi, sige na, lumaban ka na. Kung talagang lalaban, hindi ako takot. Kung ganoon, wasakin mo na lang ang Nighthawk ko ngayon. Bukas, pupunta ako sa lugar mo para bisitahin ka. Tinatakot mo ako. Sa harap ng napakaraming kapatid ko, tinatakot mo ako. Akala mo ba, takot ako? Kuya Xiong, hindi ka naniniwala. Kung ganoon, subukan mong gumalaw, Kuya Jim, nagbibiro lang ako.
Ang damit kong ito ay talagang tinahi mismo ng nanay ko. Maaari kitang bigyan ng presyong pangkaibigan. 1,000,000 lang, sapat na hehe. 1,000,000. Ang lakas ng loob mo. Walang katumbas ang pagmamahal ng ina, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kahit 1 sentimo, hindi ako magbibigay. Maaaring ngayon din ay kumilos ka. O kaya, dalhin mo na ang mga itlog mo. Dalhin mo ang mga tao mo at umalis ka na hahahahahoy, Kuya Jim, nagpresyo ako. Pwede ka ring tumawad, di ba? 1,000,000 kung ayaw mo, 500,000 na lang. Taichung, sinabi ko na kanina. Hindi kita bibigyan kahit 1 sentimo. Ngayong gabi, dinala mo ang napakaraming tao dito para manggulo. Ako pa nga ang dapat humingi sa'yo ng bayad pinsala. Wala nang pag-uusapan. Wala nang mapag-uusapan. Kung gayon, hayaan mong lumapit ang dalagang iyon kanina at humingi ng tawad sa akin. Pwede na ba yon? Halika. Humingi ka ng tawad kay Kuya Xiong. Pagkatapos, kumuha ka ng 1 bote ng alak, ako na ang bahala. Huwag. Huwag nang buksan ng alak. Hindi na kailangang humingi ng tawad ang dalagang ito ay maganda ganito na lang, magbenta ka sa lugar ko. Kapag nakabenta ka na ng 1,000,000, saka kita pakakawalan. Pwede ba yon? Huwag, huwag, huwag. Isang waiter lang naman, di ba? Bago pa lang. Kung gusto ni Taichung na paglaruan siya. Hindi ganoon. Ang daming tao. Hindi, hindi. Hipag, hipag. Hi, hipag, kanina pa kita hinahanap. Anong ginagawa mo dito? Pasensya na, kuya nag-aaway ang mga tao, nakakaabala ka Tara. Tara. Dali, umalis ka na nandito ako para isama ka hoy, pasensya na, kuya pasensya na. Tara kapatid mo ba yan? Hindi ko siya kilala. Harangan niyo siya. Harangan niyo siya. Kahit gaano pa ako kagaling makipag-away, sa harap ng napakaraming tao na may dalang itak, kung nasa labas ako. Baka makatakas pa ako pero sa saradong lugar na ito, malamang natadterin lang ako. Bahala na, lalaban na ako. Tigil. Binata, magaling ka, okay lang ang pagkakaroon ng ganitong matapang na binata sa tabi ko. Ay magbibigay ng seguridad sa akin at sa kritikal na sandali, pwede ko siyang itulak para sa malo ng saksak taga saan ka. Pareho kaming taga Sichuan. Taga Sichuan din ako magkakabayan pala tayo ang mga magkakabayan, dapat magtulungan at magkaisa, di ba? Hoy, oo siguro. Kuya Tay, kanina, hindi mo ako pinapansin. Ngayong nakita mong magaling ang kapatid nating ito. Bigla mo na siyang kinikilalang kababayan. Mahina ang pandinig ko. HMPH, hindi mo naman ako sisisihin, di ba? Ay, hindi bunsong kapatid, simula ngayon, sa akin ka na sumama. Dadalhin kita sa masasarap na kainan at inuman. Ay, sige kung ganun, kapatid na kita hatulungan mo akong patayin siya. Kuya, natakot niyo po ang hipag ko kanina ihahatid ko na muna siya pauwi O, ganoon ba? Binibini, hindi ko alam na kababayan pala sila kung may nagawa man akong mali, sana'y huwag mo akong sisihin. Kuya, ihahatid ko na muna siya pauwi Sige, iwan mo na lang ang numero ng telepono mo. Bukas, ililibre kita ng pagkain. Sige po. Akala ko talaga, gagawin na akong tinadtad na karne. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang magtrabaho sa nightclub, ayaw mong makinig.
Ayan tuloy, nakaaway mo pa ang mga gangster. Kung hindi ako dumating sa tamang oras, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa'yo. Bakit hindi mo ako pinapagalitan? Cao Yang, akala ko talaga mamamatay na ako kanina. Natakot ako ng sobra. Tama na okay na, huwag ka nang umiyak, ha? Tara, uwi na tayo. Hindi mo naman talaga planong sumama sa gagawing yun, di ba? Ano ka ba? Hindi ako papatol sa ganoong klaseng tao. Pero nakita kong ibinigay mo ang numero ng telepono mo sa kanya. Wala kang telepono. Kaya kaninong numero ang ibinigay mo? Nag-imbento lang ako. Gusto mo, lumipat na lang tayo ng lugar. Natatakot akong baka hanapin ka niya. Noong nakaraan, nakaaway natin ang Wolf Gang, kaya tumakas tayo ngayon, nakaaway naman natin ang Tiger Gang, tatakas na naman. Saan na tayo tatakbo sa susunod? Buti na lang andyan ka ang nangyari kanina. Ay dahil humingi siya sa akin ng isang basong tubig. Tapos hinailan niya ako at idinikit sa dibdib niya. Kaya hindi sinasadyang natapon yung tubig. Tapos yun na, nangyari na ang lahat ng ito. Oo nga pala, sinundo mo ako sa trabaho, may kailangan ka ba? Narinig ko kay mama na nanghiram ka raw sa nanay mo ng 2,000. Oo, bakit? Nung nanghihiram ako sa'yo, sinabi mong wala kasi, manghihiram pa lang ako noon. Kaya wala pa. Nung nanghiram ako, hindi ka pa pala nanghihiram. Pero malapit na akong manghiram, kaya wala na akong puhunan. Tingnan mo ang mga mata niyang palinga-linga, halatang hindi nagsasabi ng totoo. Siguradong may pera siya, ayaw niya lang akong pahiramin. Hipag, kaliligtas ko lang sa'yo. Hindi mo ba ako balak suklian? Sige, paano mo ako gustong suklian? Pahiramin mo ako ng pera. Nako, wala talaga akong pera. Bakit ba ganyan ka, hindi ka man lang marunong makisama? Inilabas na, isinuksok pa. Bilang hanggang 3. Saan galing ang pera ni Cao Yang? Araw-araw, 10 piso lang ang baon na binibigay ko sa kanya. Paano siya nagkaroon ng 300? Hindi kaya gumawa siya ng masama. Sabihin mo kung saan galing yan. Pinaghirapan kong pera to. Wala kang pakialam dito. Saan mo kinita yung pera na yan? Saan galing yung 300? Huwag mo nang alamin. Sabihin mo kung hindi mo sasabihin. Hindi mo na to makukuha. Lian, kaliligtas ko lang sa'yo. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Niligtas mo nga ako, pero nag-aalala rin ako na baka mapunta ka sa masamang landas. Hindi malinaw kung saan galing ang perang to. Sabihin mo na ang totoo. Kundi, tatawagan ko ang nanay mo. Nakakainis ka na talaga konting kibot, tatawag agad kanino pa ba ako magmamana. Ganito kasi ang nangyari. Magnanakaw ka ba? Sinabi ko nang huwag kang sasama sa mga taong yun. Bakit ka nakikipaghalubilo sa kanila? Araw-araw, kung sino-sinong masasamang tao ang kasama mo. Natuto ka na ring magnakaw, ano? Basta, sinabi ko na ang totoo, ibalik mo na ang pera ko, hindi. Ako muna ang magtatago nito para sa'yo. Para hindi mo gastusin sa kung saan-saan para din to sa'yo, Lian, wala ka bang isang salita? Ako ang magtatago ng pera. Pwede kitang pahiramin ng pera 2,000. Ang puhunan ko ay 2,000 lang. Hindi pwede 3,000. Mukha ka na talagang pera, ano? Sige na, ipapahiram ko sa'yo bukas ng umaga, uuwi tayo para kunin ang pera. Tingnan mo naman ang buhay natin ngayon, magtrabaho ka na para kumita. Araw-araw, nagtitiis ako sa hirap kasama ka. Akala mo ba gusto kong tumira kasama ka? Hindi pa nga ako kasal, matulog ka na. Bukas, jijisingan kita ng maaga para kunin ang pera. Kuya Xiong, anong meron? Bakit ang saya mo? Mahal, may nakilala akong talentadong tao ngayon. Magaling siyang makipaglaban bukas, dadalhin ko siya sa taga-Guangxi na yon. Hahayaan kong ipaghiganti niya ako. Tawagan mo siya, sabihin mo, pumunta siya dito bukas para makipagkita sa akin. Sabihin mo,
pumunta siya dito bukas para makipagkita sa akin. Sige po, Kuya Xiong. Hello, the number you have dialed does not exist. Please check the number and dial again. Hello, the number you have dialed does not exist. Please check the number and dial again. Kuya Xiong, mali yata, hindi gumagana ang numerong ito, hindi matawagan. Hindi mo ba naitandaan ng maayos? Hindi. At tandang-tanda ko, ito talaga yung numero. Siguradong hindi mo naitandaan ng maayos, boss. Mali ito, Kuya Xiong. Ang numerong ito ay hindi galing sa Guangdong o Sichuan, kundi sa Shaanxi. Hindi kaya pinaglalaroan ka lang ng batang yun. Maglalakas loob ba siya? Kahit bigyan ko pa siya ng 10 beses na tapang, hindi siya maglalakas loob. Kagabi, ang bilis pumayag ng batang yun. Naniwala agad ako sa sinabi niya, baka nga pinaglalaroan niya lang ako. Huwag ka lang magpapakita sa akin. Hoy, hoy, hoy. Bangon, 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 huwag kang matulog, bumangon ka na, kunin natin ang pera, bilis. Kunin ang pera. Anong pera? Hipag, kung ganyan ang gagawin mo, baka kung ano ang magawa ko sa'yo. Sige, maghintay ka, magbibihis lang ako, ipikit mo ang mga mata mo. Magtiis muna, pera muna. Pagkatapos ng pera, saka na ang tao, ha, ikaw. Aray, Cao Yang. Parang na-sprain yata ang binti ko ngayon. Medyo masakit, huwag na muna tayong pumunta, bukas na lang, ha? Halika, halika, halika Tara, Tara, huwag kang umarte, bilis, bilis bitawan mo ako. Bilisan mo na, Cao Yang, gusto ko namang ipahiram sa'yo ang pera. Pero pinag-isipan ko buong gabi, hindi ko pwedeng gawin yun. Kung ibibigay ko sa'yo ang pera, paano kung malugi ka, di ba? May utang pa ang pamilya nyo. Wala akong magagawa dyan. Hipag, yung slot machine na yan, pwedeng i-adjust. Siguradong kikita, hindi malulugi. Alam ko yan, pero nag-aalala rin ako para sa kaligtasan mo, isipin mo. Ngayon, nakaaway mo ang Tiger Gang, pagkatapos, baka makaaway mo pa ang Beast Gang. Kung hindi mo kayang protektahan ang sarili mo, ayokong mapahamak ka. Kagabi, hindi mo ba nakita ang galing ko? 3 hanggang 5 ordinaryong tao, hindi ako kayang lapitan. Pero paano kung 30 hanggang 50 tao ang kalaban mo? Kung hindi ko sila kaya ko namang takbuhan, di ba? Hindi ako naniniwalang may makakahabol sa akin, hindi pa rin pwede. Basta, hindi kita pwedeng pahiramin. Kung kumita ka sa perang ito, puhunan ko lang ang ibabalik mo, paano kung malugi? Ako pa ang sasalo sa panganib. Hindi yan patas. Ano? Gusto mong magpautang na may mataas na interes? Kahit ang puhunan, hindi mo kayang bayaran, tapos pag-uusapan pa natin ang mataas na interes. Sige, anong gusto mo? Ganto na lang ipapahiram ko sa'yo ang perang ito kung malugi ka. Isipin mo na lang na utang mo sa akin. Pero kung kumita ka, isipin mo na lang na investment ko, at maghahati tayo, 50 hanggang 50. Hay, ang kinis at lambot naman. Pero bakit ang kapal ng mukha? Hoy, kung hindi ka papayag, hindi kita pipilitin. Hindi ko sinabing hindi ako papayag, payag ako, payag. Ganyan na lang ang gawin natin, sige, pirma tayo ng kontrata. Pwede, walang problema, akin na yung notebook. Hoy. Ako ba, 50 hanggang 50? Sobra naman yata, hindi sobra, sakto lang. Ganto na lang kaya. 6, 5, 4. 60 hanggang 40, ano sa tingin mo? Sige, mas lalong walang problema, ikaw ang masusunod, sige, sige. Cao Yang, itong sirang slot machine mo, hindi naman kumikita, ibenta mo na yan agad. Hoy, hoy, sabi ko sa'yo, tong taong to talaga pati kuryente ng makina, hindi mo man lang pinapatay, akala mo ba libre ang kuryente? Hoy, ikaw kinakausap kita, narinig mo ba? Ay, tama na, huwag na nating pag-usapan yan. Kailangan ito ng panahon. Ay, hindi ba namin kayo naiistorbo?
Okay lang pogi, anong bibilhin mo? Bayad po, 5 piso. Ah, ah, ah. Heto po. Hoy, sa totoo lang, siya ang unang customer ng tindahan ko. Maraming tao, kapag nakakuha ng barya, ay agad na ihuhulog sa slot machine para maglaro ng ilang beses. Kao Yang, hindi ba't sabi mo pwedeng i-adjust? Naglaro siya ng 5 minuto, nanalo na ng 30 piso. Ay, huwag kang magalit sinadya kung panalunin siya sa pangingisda, kailangan mong maglagay ng pain. Anong pain? Bilisan mo, ayusin mo na yan. Paparating na. Nakita mo na, basta't nanalo siya, isasama nila ang mga kaibigan nila para maglaro rin dito. At saka, kahit may 2 makina, gusto pa rin nilang magkumpul sa isa. Ganyan talaga ang mga tao dito. Ay, mahal kong kapatid, kamusta ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Hoy, 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 hindi pa tayo kumikita, huwag mo akong daanin sa ganyan, ha? Sige, ikaw ang masusunod, pupunta na ako sa trabaho. Sana may mas magandang balita. Sige, sige, alis na. Lao Yang ay, nandito ka na pala, upo, 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 samahan mo si kuya uminom ngayon, sige, upo, upo. Kinuha ko na ang pagkain. Kailangan may alak ka, hay, huwag kang mag-alala, siguradong sapat ang alak. Ay, huwag mo na yang alalahanin, hatero na. Ah. Sige. Tingnan mo ang ekspresyon ni Lay Diane. Alam mo na agad na kumita sila ng pera kagabi. Hoy, nasaan si Aliang at Jia Wei? Kahapon, kumita nga kami ng kaunti. Pero ngayong gabi, pagdilim pa lang, nawala na sila. Sino bang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng dalawang yun? Haha, hayaan mo na sila, tayong magkapatid ang uminom, Tara. Oh. Sige na, tama na yan, 3:00 na hoy, inom pa tayo ng kaunti, inom pa. Ay, ayoko na, wala nang masyadong tao. Uuwi na rin ako, ha, sige, dahan-dahan. Hoy, alis na ako, ha, dahan-dahan, hindi na kita ihahatid. Ah, hoy. 1, 2, 3, 4. Aba, kumita ako ng mahigit 500 ngayon, ah. Ibabahagi ko itong magandang balita kay Lian. Kapag nalaman niya. Sa ugali niyang yun, siguradong lilipad siya sa tuwa. Hindi ba't galit siya? Hayaan ko siyang magalit pa ng ilang araw. Mag-iipon pa ako bago ko sabihin sa kanya. Ipapamukha ko sa kanya, para ipabenta mo pa sa akin to. Kao Yang, ah, ang ganda ng negosyo mo, ah. Malaki siguro ang kinikita mo araw-araw, no? Sa 3 araw na to, kumita ako ng 3,500. Pero kailangan pa ring maging low-key, okay lang, okay lang. Tingnan mo, walang namomolekta ng protection fee, walang nag-iinspeksyon sa'yo, di ba? Hoy, kung walang nakikialam sa'yo, hahanap din ako ng 2 makina, baka hindi pa nila alam. Magkano to? Ito. Ang mga 2,000 plus ko nabili Motorola, sikat na brand. Anong ipinagyayabang mo? Bibili rin ako ng isa. Gusto mong bumili ng cellphone? Sa akin ka lumapit, ang ate ko nagbebenta ng cellphone, may ate ka pala. Hoy, sasabihin ko sa'yo. Huwag mong pag-interesan ng ate ko, hanako, ano ba yung iniisip mo? Ang ganda-ganda ng ate ko, parang diwata. Mas maganda pa sa hipag mo at tunay na kapatid ko siya. Mura ba kung sa kanya ako bibili? Ako ang bahala, bibigyan kita ng 20% discount. Boss, anong ginagawa mo dito? Ate naman, pwede bang maging mas mabait ka sa akin? Siyempre, nandito ako para magdala ng customer sa'yo. Hoy, ito yung kaibigan ko, si Lao Yang.
Laoyang, ito ang ate ko, si Leo, tawagin mo na lang siyang Ate Yu. Hello po, ate. Alin ang gusto mo? Tumingin ka. Hindi pa ako nakakabili ng cellphone ate, baka pwede mo akong irekomenda ng isa. HMM. Magkano ang budget mo? Budget? 2,000, 2,000. Tingnan ko, ito. Ano sa tingin mo? Pinakabagong modelo at kulay ate, kung ikaw ang nagrekomenda, hindi ko na kailangang pumili pa ito na. Ito na sige. Sige, bayad na ibabalot ko na para sa'yo sige, heto. Nga pala, anong relasyon niyo ni Lay Diane? Kami, magkaibigan, matalik na magkaibigan. Kapatid ko yan. Hoy, ate, pahingi naman ng numero mo. Bakit mo kailangan ng numero ko? Oo nga, bakit mo kailangan ng numero ng ate ko? Itinuturing kitang kapatid, tapos gusto mong ligawan ng ate ko, no? Hindi unang beses kong bumili ng cellphone, hindi ako marunong gumamit, paano ako magtatanong kung walang numero? Parang may punto ka, Sige na nga, is-save ko na lang sa cellphone mo mamaya. Saan ako nagkamali sa kanya? Haha, bakit parang hindi ako gusto ng ate mo, Ang layo ng binyahe natin, hindi man lang tayo ni Yaya kumain ng sinasabi mo. Hindi rin naman ako ni Yaya kumain ng hipag mo, di ba? Magkaiba yun. Natatakot ang hipag ko na baka dalhin mo ako sa masamang landas. Ganon din ang ate ko, natatakot na baka dalhin mo ako sa masamang landas, paano kita dadalhin sa masamang landas? Nakalimutan mo na ba kung ano ang trabaho ko? Heto, nakabalot na. Salamat. Ate, ililibre kita kumain sa ibang araw. Alis na kami, ate. Huwag mong dalhin ang kapatid ko sa masamang landas. Anong ibig sabihin nun? Maliwanag na kapatid mo ang nagdadala sa akin sa masamang landas. Zay. Hoy. Hindi kilalang numero. Hello, sino to? Hello, hipag. Anong ginagawa mo? Gusto ko lang sabihin na ito na ang numero ko i-save mo, Numero mo, bumili ka ng cellphone. Oo, bagong Nokia, mahigit 2,000 ikaw. Saan ka kumuha ng pera para bumili niyan? Ibinenta ko na ang tindahan. Ibinenta ko na ang tindahan. Pati yung mga makina, binenta ko na rin, tapos yung pera, ipinambili ko ng cellphone. Kaoyang, gusto mo bang mamatay? Sinasabi ko sa'yo, humanda ka sa akin. Ngayon, ikaw o ako lang. Kaoyang, para sa bagay na to, hindi mo kailangang lokohin ang hipag mo, di ba? Alam mo namang yung hipag ko, sobrang kuripot at makunat. Parang laging nakatingin sa pera. Kung sasabihin ko sa kanya na itong cellphone ay binili ko gamit ang kinita ko sa nakaraang araw, hindi ba't magagalit siya ng husto? Dahil lang sa sirang cellphone na to, hindi naman kailangan. Itong tindahan, hiniram ko ang pera sa hipag ko para buksan. Ngayong kumita ako, imbes na bayaran ng utang, ipinambili ko pa ng cellphone. At ang mahal pa. Kaya naisip ko, sabihin sa kanya na naibenta na ang tindahan, pagdating niya, malalaman niyang hindi totoo. At ang dami pang tao, di ba? Kaya ang tungkol sa pagbili ko ng cellphone, magiging maliit na bagay na lang yun ay... Ang galing mo, bata, ang talino mo talaga. Sagutin ko lang tong tawag, Hello. Sige. Walang problema, magkita tayo mamayang gabi. Hoy, Kaoyang, may trabaho tayo mamayang gabi, pumunta tayo sa Shenzhen, may malaki tayong gagawin. Kailangan kong bantayan ng tindahan, sinabi ko na, Pagkatapos ng trabaho, kailangan kong makakuha ng at least 30,000, anong 30,000? Hehe. Ano ba talaga ang gagawin? Ang sabi nila, magbebenta tayo ng electronic products. Smuggling. SHHH. Hinaan mo ang boses mo. Parang ganoon nga.
Kapag nahuli, mabigat ba ang parusa? Paano ko malalaman? Hindi pa naman ako nahatulan. Huwag kang magsalita ng masama, bata. Huwag mo nang isipin yan. Basta kumita tayo, yun na yun. Sasama ka ba o hindi? Huwag na lang babantayan ko na lang ang tindahan, hindi ko talaga maiiwan, sige, alis na ako, ha? Pagkatapos ng trabaho, ililibre kita ng masarap na inumin, sige, ingat ka. Alis na ako. Kaoyang, gago ka, kumakain ka pa. Teka, mali, bakit ang daming tao sa tindahan? Anong nangyayari? Bakit ang daming tao? Hindi ba't naibenta na? Niloloko lang kita. Lahat ba ng taong to, customer, pumunta para bumili? Yung pera mo para sa cellphone. Kinita ko yan nung nakaraang araw. Pagkaalis mo, unti-unting gumanda ang negosyo. Sa nakaraang 2 araw, kumita ako ng mahigit 3,000. Oo, totoo ba yan? Totoo ito ang 1,000, bayad ko muna sa'yo yung susunod na kikitain, sabay ko nang ibabalik sa'yo, ha? Ito ay para mabawi ang puhunan ko. Huwag mong kalimutan na partner tayo, naiintindihan ko, tumabi ka muna dyan, kukuha ako ng barya para sa'yo. Sige, ang yabang mo. Welcome. Mga kapatid, anong ginagawa nyo? Kukuha lang kami ng barya, 2 minuto lang. Hindi, mga kapatid, harap-harapan nyo akong ninanakawan. Akala nyo ba, wala ako dito? Nagkamali kami ng tindahan. Hindi pala sa amin tong makina. Sino ang naglagay nito dito? Anong sino ang naglagay? Binili ko to, anong sino ang naglagay? Hoy, tara na, tara na. Pasensya na, mga ginoo, sarado na po kami, sa susunod na lang po kayo maglaro, sige, alis na kayo. Sa susunod na lang po ulit, ha? Hoy, bakit mo pinapaalis ang mga customer? May pera, ayaw mong kunin. Halika, upo. Anong oras na, hindi ka pa matutulog? Hindi ako matutulog, may pera, kaya hindi ako matutulog. Wala ka bang pasok bukas? Day off ko bukas. Halika, magkwentahan na tayo. Ang net profit natin ngayon ay 2,500. Malapit ko nang mabawi ang puhunan kong 3,000 kaoyang. Anong oras ka karaniwang nagbubukas sa umaga? Karaniwan, hindi ako nagbubukas sa umaga, sa hapon ako nagbubukas. Hindi ka nagbubukas sa umaga. Hindi ka ba kikita? Hindi ako makabangon sa umaga, saka, wala namang masyadong. Kalokohan, tamad ka lang. Simula ngayon, dapat 8:00 ng umaga, bukas na kung gusto mong magbukas, ikaw ang magbukas, hindi ako magbubukas. Ako ang magbubukas. Talagang magbubukas ka ng 8:00. Mag-a-3 na. Alam ko. Basta, day off ko bukas, walang pasok. Uuwi muna ako. Tapos babalik ako ng maaga. Maganda ang negosyo mo. Titingnan ko kung magre-resign na ba ako sa trabaho para mag-focus dito. 3:00 na ngayon, kung magbubukas ka ng 8:00 ng umaga, huwag ka nang umuwi, dito ka na lang matulog kasama ko. Para hindi ka na magpabalik-balik, ayoko dito, ang pangit ng lugar na to. Yung banyo mo, wala man lang shower, kailangan pang gumamit ng timba, ayokong matulog dyan. Sige na nga, matutulog na ako, ha, sige, uuwi na ako. Sige, bye-bye. Hey Diane. May tao ba dito? Anong nangyari? Upo ka muna. Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit ang bilis mong bumalik, Jia Wei? Nahuli na sina Jia Wei at Aliang. Ako lang mag-isang nakatakas. Dito muna ako sa'yo, siguradong ilalaglag nila ako. Kapag laging nasa panganib, hindi may iwasang mapahamak. Pero hindi ko inakalang ganito kabilis silang mahuhuli. Buti na lang hindi ako sumama doon, hindi naman siguro ganun kawalang hiya sina Jia Wei at Aliang, di ba? Hindi mo naiintindihan, sa trabaho namin, ganyan talaga, walang hiya-hiya.
Nag-usap na kami dati. Kung sino ang mahuli, ilalaglag ang kasama. Kung ako ang nahuli, ilalaglag ko rin sila. Hi. Pahiram ng cellphone mo, tatawagan ko ang ate ko na wala ang cellphone ko. Hello, the number you have dialed is temporarily unavailable. Walang sumasagot, baka tulog na. Ganto na lang. Pumunta ka muna sa akin, maligo ka at matulog. Bukas ka na ng umaga umalis. Hindi ako makatulog, nag-aalala ako sa ate ko, bakit ka mag-aalala sa ate mo? Kahit ilaglag ka pa ni na Jia Wei at Aliang, ang hahanapin ng pulis ay ikaw, hindi ang ate mo. Hindi ang inaalala ko ay hindi ang pulis, kundi ang may-ari ng kargamento. Kung mahuli ako, siguradong hahanapin ako ng may-ari, kung hindi niya ako mahanap, siguradong ang ate ko ang hahanapin niya. Nahuli na nga kayo, hahanapin ka pa rin nila para guluhin. Sobra namang hindi makatarungan yon. Ganyan talaga ang patakaran sa aming trabaho, mataas ang panganib, mataas din ang kita. Kung kaming tatlo ang nahuli lahat, okay pa sana. Pero ako lang ang nakatakas, siguradong hahanapin ako ng may-ari para guluhin. Bakit hindi ka nalang sumuko? Gusto ko rin, pero takot ako, ayokong makulong. Ano to? Nandito pala ang kargamento, ibalik mo na lang sa kanila, tapos na ang problema. Hindi ko maibabalik 3 bahagi to, lahat-lahat isa lang itong sa akin, paano ko ibabalik? Anong plano mo ngayon? Wala nang atrasan to. Ibenta ko na lang tong kargamento. Tapos isasama ko ang ate ko pa uwi sa probinsya. Mahalaga ba yan? Isipin mo, kaya nilang magbigay sa akin ng 30,000, kaya ang halaga ng kargamento ay siguradong 10 beses pa niyan. At baka kami pa yung pangatlo, pang-4, o pang-5 middleman, kaya siguradong mahalaga to. K. Hello, ate. Ako. Sabi ng ate ko, magpakamatay na lang daw ako. Huwag mong masyadong isipin, lahat ng ate, ganyan. Nasaan ang likod na pinto? Diyan sa loob, sige, alis na ako, ingat ka. Sino yan? Bakit ang aga mo, hipag? Bakit ang aga mong bumangon ngayon? Hindi pa alas 8, nagbukas ka na nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Yung mga taga 213, nahuli na. Nakita ko kanina paglabas ko, ang daming. Kita mo na, sabi ko sa'yo noon, huwag kang sasama sa kanila, tingnan mo ngayon, nahuli na sila, di ba? Kung sumama ka sa kanila, kawawa ka sana. Huwag kang mag-alala, hipag. Makinig ako sa'yo, mabuti naman at nakikinig ka. HMPH. Miss, ikaw ba ang may-ari dito? Hindi po, napadaan lang po ako para tumulong. Tawagin mo na lang ang boss nyo, kakausapin ko siya. Kauyang. May naghahanap sa'yo. Ano? May naghahanap sa'yo, mukha silang mga gangster malamang, nandito para manggulo. Ikaw ang boss dito. Mga kapatid, anong kailangan nyo? Magpapakilala ako si Shanying, taga Tiger Gang, ako ang lugar na to. Magpapakilala ako si Shanying. Ako ang namamahala sa lugar na to. Kung maglalagay ka ng makina dito, kailangan mong magbayad ng protection fee. Protection fee. Kung hindi mo alam, okay lang sasabihin ko sa'yo ngayon. Para malaman mo ang dapat gawin ganto, dahil bago pa lang ang tindahan mo, bibigyan kita ng discount. Isang makina, 3,000 isang buwan, 2 makina, bigyan mo na lang ako ng 6,000. Isang makina, 3,000. 2 makina sa isang buwan, bigyan mo lang ako ng 6,000. Mula ngayon, poprotektahan ko ang shop na ito. Naiintindihan mo ba? Baka hindi mo kayang protektahan. Magtanong-tanong ka dito sa lugar ni Kuya Taisyong, aling teritoryo ang hindi namin kayang protektahan. Pumunta ako ngayon dito para makiusap ng maayos bago gumamit ng dahas, sana makipagtulungan ka. Ang pera, hinding-hindi ako magbabayad. Bakit hindi mo na lang ako dalhin sa amo ninyo?
O sige halika, dadalhin kita ngayon din sa kuya ko. Hoy, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Nasaan ang mga tauhan mo? Nasa labas silang lahat, bakit? May kailangan ka. Papasukin mo sila. Hindi mo ako matatalo HMM, bakit naman kita lalabanan? Dahil binigyan kita ng peking numero at naglagay ako ng mga slot machine sa pagawaan mo. Aces, maliliit na bagay lang yan. Nasa dangguan tayo, hindi ikaw ang masusunod dito. Hindi rin naman ako ang masusunod. Hoy, magaling kang lumaban, ako naman madiskarte, magtulungan tayo. Anong klaseng pagtutulungan ang gusto mo? Bantayan mo ang pwesto ko, huwag kang mag-alala, sa araw-araw, hindi mo naman kailangang makipag-away. At saka, ibibigay ko sa iyo ang 1% ng kita mula sa pwestong ito. Talaga, totoo. Akong si Taisyong, isang salita lang, may paninindigan. Sige, payag ako. Pero may isang kondisyon ako, hindi ako gagawa ng anumang ilegal. Huwag kang mag-alala, hahaha. Hihihi, ito ang 20,000. Tanggapin mo mula ngayon, bawat buwan, magkakaroon ka ng perang hindi mo mauubos. Hihihi, sige. Nay, Tay, kumita na po ako ng pera kahit bodyguard lang, magkakaroon na kayo ng magandang buhay mula ngayon.